Isa pero hindi natin alam na pinaka-tricky na dahilan ng biyahe sa immigration, sasabihin mo, bibisita po ako doon sa isang particular na tao. Sa unang tingin, normal lang, bibisita ka. Pero sa mata ng immigration officer, maraming kailangang i-verify. Hindi dahil masama yung bumisita, kung hindi dahil sa dami ng kaso ng illegal recruitment, fake relationships at online scams, kailangan nilang siguraduhin na totoo at malinaw ang dahilan ng pagbisita mo. At pag-usapan po natin yan sa videong ito. Ito na naman tayo kabayan. Welcome sa Pila sa Airport, ang official podcast ng The Accidental OFW Channel. Samahan nyo kami sa kwentuhan habang naghihintay sa airport, usapang OFW, travel tips at lahat ng ganap sa biyahe. Ready ka na ba? Kaya kapag sinabi mong may bibisitahin po ako, asahan mo na may mga follow-up questions. Unahin na natin yung mga pinaka-importanting mga tanong. Sino siya para sa'yo? Partner mo ba siya? Kaibigan mo ba siya? Kamag-anak mo ba siya? Dito pa lang dapat crystal clear na yung sagot mo. Isa sa mga common mistakes ng mga travelers, yung mga vague answers. Sabihin, kaibigan ko lang po, or basta po kakilala ko po siya, or online friend po, or nag-meet po kami online. Hindi naman agad mali yan, pero parang kulang. Sa immigration interview, hindi po pwedeng bitin yung kwento. Kailangan may context, kailangan consistent. Kung partner mo yung bibisitahin mo, natural lang na itanong sa'yo gano'n na kayo katagal, paano kayo nagkakilala, ilang beses na kayo nagkita in person. Hindi sila nang chichismis, pero ito yung paraan para i-check nila yung genuine relationship or kung red flag ba yung sinasabi mo sa kanila. Kung sasabihin mo na friend naman, dapat malinaw sa'yo kung saan kayo nagkakilala, sa school ba, sa trabaho ba, dating app ba, travel ba, may mga common friends ba kayo. At importante rin na malinaw kung may romantic angle ba ito o wala. Maraming nadidelay dahil pa iba-iba yung sagot. Friend daw sa una, tapos biglang magiging partner sa kwento. Doon, nagiging confusing yung interview. Kung relative naman yung bibisitahin mo, usually mas straightforward. Pero kailangan din natin i-clarify ano yung relationship. Saang side ng pamilya, gaano ba kayo ka-close. Hindi sapat yung sasabihin mo, pinsan ko po, mas okay yung anak po siya ng kapatid ng nanay ko. Ngayon, pag-usapan natin yung mga supporting documents. Hindi mo naman ito kailangan ipakita agad. Pero dapat handa ka kung hihingin or hahanapin sa'yo. O pwedeng makakatulong sa'yo yung invitation letter, proof of relationship, yung address at saka yung contact details na bibisitahin mo. Meron ba kayong travel history together? Meron ba kayong maipapakita mga messages or photos together, etc. Kung applicable lang naman. Hindi kailangan maglabas ng buong phone mo. Ang mahalaga ay may maipakita ka kung kinakailangan. Isa pang sensitive na tanong, saan ka titira? Kung sa bahay na bibisitahin mo, dapat malinaw yung arrangement, ilang araw ka doon. Tapos may sarili ka bang return ticket? Or sino yung sasagot ng expenses? Kapag sabog yung sagot mo dito, mas hahaba yung interview. At ito yung pinaka-importante sa lahat. Huwag nating gawing komplikado yung simple. Kung bakasyon lang talaga, sabihin mo. Kung short visit lang, paliwanag mo. Kung uuwi ka sa specific date, dapat tugma doon sa ticket mo. Mga ka-OFW, sa episode na ito, tandaan mo na ang pagbisita sa isang tao abroad ay hindi red flag by default. Nagiging issue lang ito pag malabo yung paliwanag. Hindi natin kailangan yung drama. Hindi natin kailangan mag-overshare. Ang kailangan natin, klaro, totoo at consistent na kwento. Kapag alam mo kung sino yung bibisitahin mo, bakit mo siya bibisitahin at kailan ka uuwi, mas magiging madali yung trabaho ni immigration officer. At kapag mas madali yung trabaho nila, mas mabilis silang magtatanong stamp, mas tahimik ang aalis at mas smooth ang biyahe mo palabas ng bansa. Yun lamang po at magandang buhay sa ating lahat, and see you po on the next video.